Sa halip na tulungan sa gitna ng masamang panahon, sinilaw pa umano ng mga Tsino ang mga Pilipinong mangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pati mga sumaklolong taon ng Philippine Coast Guard, hindi tinantanan ng mga barko ng China mula sa Puerto Princesa sa Palawan. Nakatutok live si JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, umaga na makabalik dito sa mainland Palawan ang grupo ng Philippine Coast Guard vessel na ating sinamahan na pumunta sa Rosal Reef upang tulungan nga ang mga Pilipino mangingisda. Pero hindi po naging madali ang aming biyahe doon dahil 2 beses po nagsagawa ng tinatawag na dangerous maneuvers ang China Coast Guard sa gitna ng dilim, sa gitna ng karagatan sa West Philippine Sea. Nangingisda sa Rosal Reef o Iroquois sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong ito. Nang bigla silang lapitan ng helicopter ng China. Nag-hover siya ng mababang lipad lamang at 15 feet at ginagawa niya ito sa mga mangingisdang Pilipino. We're thinking that they're doing this as a form of harassment para itaboy ang ating mga mangingisdang Pilipino. Dahil naipadala ang video sa Coast Guard, agad silang sumaklolo sa mga mangingisdang inabutan na rin pala ng ulan at paglakas ng alon. Kabilang kami sa mga media personnel na sumama sa kanila sakay ng BRP Cape Engaño nitong Sabado, kasunod ang BRP Melchora Aquino, isa sa pinakamalaking Philippine Coast Guard vessel. Pero di pa man nakalalayo sa Palawan, ay sinundan na kami ng Chinese Coast Guard vessel na ito pasado alas 5 ng hapon. Pagdating namin sa bandang Escoda Shoal, huminto alas 8 ng gabi ang aming sinasakyan. Sa gitna ng dilim, ilaw lang ang kayang i-record ng video. Pero kitang-kita naming dumaan sa aming harapan ang barko ng China Coast Guard. Narinig din namin ang ilang beses na radio challenge ng China para palayuin ang Philippine Coast Guard sa umano'y teritoryo nila. Pasado alas 10 ng gabi, muling napahinto ang sinasakyan naming barko dahil din sa pagdaan ng China Coast Guard. This is very dangerous. Maaaring magdulot ito ng banggaan at maging resulta ng isang sakuna. We were able to prevent this kind of collision with the Chinese Coast Guard. Pagputok ng liwanag, namataan namin ang ilan pang Chinese vessels. Natanaw na rin namin ang mga Pilipinong mangingisdang 2 linggo nang nasa Rosal Reef. Mag-aalas 8 po ng umaga, December 1, at matapos nga po ang magdamag na pagbuntot at ilang beses na pagpigil ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel na ito, ay narating na rin po ng PCG vessel ang bahaging ito ng Iroquois o Rosal Reef. Nakabantay pa rin ang China Coast Guard habang isinasakay sa mga inflatable boat ng PCG ang mga kababayan nating mangingisda. Sa isang punto, ibinaba pa nila ang kanilang maliit na speedboat pero di naman lumapit sa amin. Kwento ng mga Pilipino, lumubog ang 2 sa 20 nilang bangka dahil sa masamang panahon, pero hindi sila sinaklolohan ng mga Tsino. It is also very disappointing, no? The mere fact na nakapagpalipad sila ng aircraft dito ay namomonitor naman nila mga mangingisdang Pilipino. Hindi sila nag-offer ng kahit na anumang assistance. Sa halip na tulong ay sinilaw pa umano ang mga Pinoy. Masakit po sa mata. Yung kulay green nila na laser, inagit-git po nila. Yung hindi ka talaga ganunin kataga ng blocking nila. I-block ka talaga nila. Binabantaan din silang bobombahan ng tubig kapag lumapit sa mga inaangking bahagi ng China. Sabi nila, back to Philippines daw. Pero sa kabila niyan, nakapangisda pa rin sila sa Rosal Reef, isang low tide elevation na bahagi ng EEZ at continental shelf ng Pilipinas. Pero hindi na sila nakalapit pa sa Sabina at Ayungin Shoal. Hanggang pag-alis namin sa Rosal Reef ay nakabuntot ang mga Tsino. Bago umalis ang mga mangingisda ay inabutan sila ng Philippine Coast Guard ng kaunting tulong at food packs bilang pamasko. Samantala, 4 na mangingisda ang hinahanap matapos mawala sa paligid ng Panatag Shoal. Naglabas na ng notice ang PCG kaugnay niyan. At Emil, mga kapuso, wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa mga nabanggit na pahayag ng Philippine Coast Guard sa nangyari dyan sa may Rosal Reef. At muling iginiit ng gobyerno ng Pilipinas na Pilipinas po ang may karapatang mangisda sa ating mga EEZ dyan po
sa Rosal Reef. At yan mo ng latest mula rito sa Palawan, balik mo na sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano.